Sa dami na nakiisa sa tinaguriang pinakamahabang traslasyon na puna ng pamunuan ng Quiapo Church ang ilang naging balakid sa andas, gaya po ng pagiging mas agresibo raw ng mga deboto sa pagsampa. At mula sa Maynila, nakatutok live si Bernadette Lee. Bernadette? Pia, pinakamahabang traslasyon at pinakamalaking bilang ng mga nakiisa sa selebrasyon. Ganyan inilarawan ng Quiapo Church ang traslasyon ngayong taon. 7.4 million ang mga debotong sumama sa traslasyon, batay sa datos ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa taya naman ng Quiapo Church, 9.64 million ang dumalo mula pa sa simula ng Novena Masses noong December 31. Ayon sa Quiapo Church, ito na ang pinakamalaking bilang ng mga nakiisa sa pagdiriwang. Pero kasagsagan pa lang ng prosesyon, may mga napuna na ang pamunuan ng traslasyon. Ilang beses tumabingi ang andas dahil sa pagsampa ng mga deboto sa unahan. May mga deboto ring pilit na inabot ang bahagi ng krus sa likod. Ngayon daw, tila mas agresibo sa pagsampa ang mga deboto. Makalagpas ko nung unang segment at papasok ko ng round table na lugar, nilargahan na ho namin ng lubid. However, mas pinipili talaga ngayon ng mga debotong makasampa sa harapan. Umabot din ang andas ng mahigit 6 na oras mula sa Finance Road paakyat sa Ayala Bridge. Mas matagal kumpara nung nakaraang taon. Marami rin daw kasing deboto ang sumalubong sa andas kahit sinabi ng bawal. Kaya nga isinara na ang ilang kalsada at tulay kabilang ang Ayala Bridge. Pero wala raw nagawa ang mga barikada at mga nagbantay na pulis. Medyo paangat po yun. And at the same time, yung clearance ng andas natin dito sa ground is napakaliit. Yung buhos ng tao nasa salubong from Picasal Street at saka dito sa Padilla ay talagang naglagay tayo actually ng detail doon para i-block yung mga salubong. Pero kagaya ng sabi ko kanina, hindi natin napigilan yung mga deboto na napakarami po at nabuwag po yung formation po. Halos 10 oras naman ang inilagi ng andas sa mga sulok ng Quiapo sa Arlegui, Duque de Alba at Castillejos. Pinakamatagal yan sa kabuuan ng andas. Nakaantala rin ang kalituhan sa San Sebastian Church na pagsampa ng 24 oras ng traslasyon, pansamantala sanang pagpapahingahin ng mga ihos at mga medical volunteer, pero nahatak na ito ng mga deboto. Nung nakita namin kasi yung andas na nabaliktad na nila, hinayaan na namin kasi napakatagal nga at hirap kung sakaling ibabalik pa on its reverse side. Kahit perforated o butas-butas ang isang bahagi ng andas para hindi makulob sa loob, kapansin-pansin pa ring nag-moist ang salamin ng andas. Lahat ng yan ay aral daw para sa mga otoridad at sa pamunuan ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno para sa mga susunod na taon. Pag-aaralan ng mga posibleng pagbabago sa susunod na taon gaya ng pagpapaikli at pagbago ng ruta habang isinasaalang-alang ang simbahan at ang mga deboto. Ito ay isang malaking hamon sa atin para pag-isipan lalong mabuti. Taon-taon nagkakaroon kami ng evaluation and every year nagkakaroon tayo ng mga innovations at mga pagbabago para kung sakaling ganon, mas lalo nating makita yung tamang timpla o formula na dapat nating gagawin.